like a Jew. I came December 4th for Emily's birthday. And I'm still here. So we glad. You're very much welcome here in the Philippines, in this church. And then, I appreciate that so much. yeah, really good. I Thank you. do. Hallelujah. It's our friend. Consider us a friend because we are the one, mga kapatid. Praise God in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Yes, hallelujah. Sabi nga niya kanina, pagpasok pa lang, Jesus Christ is our personal Savior. It's good. That's right. Amen. That's right. And we are the one who delivered on that message that Jesus Christ is our personal Savior. Praise God. And you also. So, salamat. Bukal na ng alam nila ko. Pwede ng Diyos mga kapatid ng umaga. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil bago ang lahat, praise God. Pwedeng bumalik yung ating musician. We welcome mga kapatid ng our visitors just to feel if not other person but the one. It's our family in our church. There's a welcome here, there's a welcome, there's a place where welcome. There's a welcome here, there's a welcome, there's a place where welcome. There's a welcome, there's a welcome here, there's a place where welcome. Hallelujah, there's a welcome, there's a welcome, there's a place where welcome. Praise God! Salamat. Then nadalaw tayo ng ibang lahi. Pero meron tayo ng isang lahi. We have also another visitors tonight. Sister Jambi. Bambi. This is Spanish. Spanish. This is Spanish. Hello. Praise God. So ako, di ko alam kung paano ako sa magbisaya na lang kaya ako. Praise God, hallelujah. Praise God, baka bukas makalaw, may hapon tayong kasama. Pray ng Diyos, glory to God. Pero there's nothing impossible with God. Alam natin yan. Alam natin na wala talaga lang impossible sa Diyos at ibibigay sa atin lahat. Glory to God. Ngayon, sa pagkataong ito, ako'y lubusan nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung aking may bahay, nakikita namin yung hindi na siya nalakoy sa madaling araw. Praise God. The suffering pain, so much pain. The past, praise God, couples of days, my wife. Pero nga ngayon, nakikita ko na ayos na siya, hindi na siya ganong nakakatulog na rin ako. Kasi, She will be in my prayers. yes, nakakatulog na rin ako. At, praise God, sabi nga nung anak ko, parang yung tab na nito, yung iPad ko daw, parang mugtong-mugto na. Kasi sa bawat keyboard ni Mrs. talagang gigisingin ako dahil hindi siya makakabangon ng sarili, hindi siya makakakilos ng sarili. So, puri ng Diyos dahil daan diyan sa ngayon, praise God, nakikita ko yung aura niya, medyo masaya. Hallelujah. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa ating Panginoon. So, pagkakataon ito, meron pa bang nais na pasalamat sa ating Panginoon yung umaga? Mr. Mary Jane? Good morning po. Good morning sa ating mahal na Panginoon. Magandang umaga din sa ating mahal na pastor, sa ating mga kapatira na rito. Good morning din po sa ating bisita. Ayan, thank you Lord. At nadagdagan na naman ang ating banal na gawain din. Nadagdagan na naman ang kaluluwa. Thank you Lord. Nagpasalamat ako sa Diyos kasi ayan, kasama ko na naman si Tita Bambi. At akala ko kasi doon kasi sa nag-invite sa kanya, medyo parang ayaw na doon kasi meron yung parang siya yung magdikta kung magkano yung ibibigay, kung ano, yung ganon. Sabi ko kay tita, sa amin wala. So, depende sa ipagkaloob mo, depende sa ibibigay mo. Kung wala. Alam mo naman, pilitin ng sarili, diba?
Kaya akala ko hindi na siya magsimba ngayon. Salamat sa Diyos kasi nandyan na rin siya, Pastor. Nahanap ko na rin siya ng tirahan niya. Nangupahan na rin siya banda dun sa akin. Ayun nga, hindi ko siya Opo. Nangupahan siya doon. Tricky po yung kanyang upa at sa taas. Natatanaw niya yung mga bundok-bundok ng ano. Kaya medyo, oo. Kaya salamat sa Diyos kasi talagang sobrang pangmamata sa kanyang amo ko doon. Sobrang akala mo yung walang kamatayan. Yung ganun. Kaya stress din ako kasi siyempre nasasaktan din ako pag tao lang tayo di ba? Kung ano yung mga tinatapon niyang salita kay tita, nasasaktan din ako. Kaya na-stress din ako doon, Pastor. Kasi ako yung iyak-iyakan niya. Kaya salamat sa Diyos kasi para kaming nabunutan ng tinik na kumbaga nakahinga-hinga na. At sana magtuloy-tuloy din siya habang narito siya. At lagi kong sinasabi sa kanya, mag-pray lang, kapit lang sa Panginoon tita, wala imposible sa Diyos. Malay mo yung mga imposible, bigla na lang lalapit sa'yo. At yung tanda na yun, ganun talaga siya, ipag-pray na lang natin. Sabi nga, mahalin natin ang kaaway. Hirap gawin, mahalin natin ang ating mga kaaway. Pero sa totoo lang, mahirap kayo gawin nun. Pero dahil nga tayo, nakakaintindi na tayo ng salita ng ating mga Panginoon, yun talaga, sikapin natin. Darating din ang araw, mapapatawa din natin yun. Huwag mo na ngayon kasi, pag may samang loob ka pa, plastic ka naman nun, magpatawad ka na, alam mong nandyan pa yung samang loob mo. At syempre, mas maganda yung magpatawad na talagang wala ka nang galit sa kanya. Darating tayo dyan, hindi naman agad-agad. At higit sa lahat, sorry po kasi mahina ako sa English. Hindi ko naintindihan ni Sir. Ma'am, bahala na kayo dyan mag-transfer sa kanya. Ayan, nagpasalamat ako sa Diyos kasi yun, yung aking apo, talagang focus ako nag-alaga dyan, Pastor, dahil inuubo. Nasa akin na yun yan, ilang araw na yan. Salamat sa Diyos kasi iyang sa oregano, medyo may mga tanim-tanim lang ako sa gilid. Kaya sobrang nagpasalamat ako. Ayan, medyo okay na siya. Hindi naman siya nilagnat, ubo lang talaga, grabing halak niya, Pastor. Kaya ako munang nag-aalaga sa kanya. Dahil alam mo naman na si Lablab, wala pa mang kamuang-muang din sa pag-aalaga ng anak. Kaya salamat sa Diyos kasi yung lang naman talaga yung nalo ko. Pag may mga sakit naman yan, talagang sobrang nalungkot ako na lula dahil hindi ko naman naisip na may maramdaman sila. At sobrang nagpasalamat ako sa Panginoon dahil alam mo, ang sarap pala ng pakiramdam, Pastor, no? May 7 pa yung ni Kay, pero sobrang, nung nakita ko siya ng picture na Pastor nakatuga, parang, talagang tumululuha ako. Kasi, sabi ko nga sarap pala ng pakiramdam. Ganito pala ang pakiramdam pag makapagpatapos ka ng anak. Na kahit mahirap ka, naigapang mo siya. Andun yung pagsisikap mo, nakikita mo. At salamat din sa kanya kasi ang tiyaga niya rin, sunog kilay siya dahil hindi naman basta-basta mag-aral ng ganyang pulis. Batas din yung mga pinag-aralan nila. Sabi niya nga sa akin pagdating niya nung galing siya nag-picture, magaling mo ma, sabi niya. Galing mo ma, thank you, sabi niya sa akin. Hindi ako yung magaling, si Lord. Tsaka magaling siya, magaling Pastor. Kasi kahit naman na anong pagbibigay ko sa kanya, kung hindi siya magsikap mag-aral, wala din yun. Kumbaga na sa kanya lahat yon yung pagsisikap na yun. Kaya sobrang nagpasalamat ako sa Diyos. Sabi ko nga kay Jojo, ganun pa lang pakiramdam pag yung lalo na pag alam mo talagang pinaghirapan mo talaga yung paaral mo sa anak mo. Kaya sobrang nagpasalamat ako. Totoo lang, May 7 pa naman yung niya, pero talagang na-excited kami lahat, pati mga bumabati sa kanya. Tinatanggap ko yan kasi pinanghawakan ko na kay Lord yun na matatapos, tatagumpayan niya yun. Kaya alam ko, sabi ko nga sana ko, sa mag-aral ka lang. Kasi medyo nandun kami sa pagipitan, pero sabi ko, hindi masyadong yung talagang, yung pagipit na gipit ka, wala kang matakbuhan, andun may matatakbuhan ka. Ibig sabihin, para sa'yo talaga yun. Sabi ko, kaya panghawakan na natin yan. Wala po siya ngayon kasi may, tawag doon? Oo, silang naskaso nag-overnight sila kagabi. Kaya, yun. Sobrang proud talaga ako sobrang proud ako dahil sa yun nga,
Kahit na mahirap lang kami, may awan Diyos, mapatapos ko na yung anak ko. Ganito palang pakiramdam. Parang ang sarap magtrabaho pa rin kasi andun na, nakikita mo na nakaatag na. Parang ayoko huminto para magtrabaho pa rin ako kasi gusto ko pag may kailangan yung anak ko, may bigay ko agad. Yung gano'n kasi alam ko, andun na sa bungad eh. Kaya yun talagang pakiramdam ko. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos kasi naman yung mga light sa amin noon na hindi ko mapaaral yung anak ko. Yung hinuhusgahan nila si Kay porque may anak na, yung gano'n. Pero nakikita nila sa anak ko ngayon, pag dumaan si Kay sa kanila, minamam nila si Kay. Samantala noon, akala mo, inaano nila si Kay porque nagkaanak ng maga. Pero, syempre din natin pangunahan ng Diyos. Kumbaga, alalayan din natin, hindi naman pwedeng pag down ka na, dyan ka na lang. Kailangan bumangon ka rin. Diba? Lagyan mo rin ng pagsisikap para kahit paano, yung mga taong nanlalait sa'yo, pag makikita mo rin sa kanila, hindi hanggang dyan ka lang. Kaya sa aking mga anak, kalal kay Isim, kasi si Isim, medyo ano na din, wala naman akong ano sa anak ko kasi wala pa naman talagang jowa yan, wala siyang ibang iniisip. Magtapos siya, para makatulong sa amin. Sabi ko nga kay Kay, kahit di niya na ako tulungan, basta patapusin niya lang si SM. Tapos sabi ko kay SM, pagkatapos niya, si Dave naman. Kaso sabi ni SM, matindi yata ang labanan nito kasi si Dave Seaman. Sabi naman Dave, kailangan malaki yung baon ko kay Aima. Kontrata na. Kaya nakakatawa yung mga anak ko kasi andun yung wala naman, pero pag andun yung mga plano-plano nila, lukulukuhan man, pero masarap sa pakiramdam, lalo na pag ikaw nanay, nandiyan ka sa kanila, nakikinig ka rin sa mga ano na, yun. Pinasalamatan ko rin sa Diyos kasi nandiyan pa rin mga magulang ko. Sabi ko nga kay Papa, balang araw may apo ka ng pulis, sabi ko sa kanya, kaya huwag kang papatay-patay pa. Kasi kailangan ko pang bumawi sa inyo. Kunting tiis pa, mga karaos din tayo. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanila. Yan. Salamat sa lahat-lahat, sa blessing na ibinigay niya sa akin. Hindi naman siya nagkukulang sa akin. Hindi man sobra-sobra, pero hindi nagkukulang. Salamat talaga sa ating mahal na Panginoon. At yan, sorry po kasi late po ako ngayon. Nag-aabol din po talaga ng oras. Kasi ayaw ko rin naman talaga na si pastor na lang, sinulo na lahat ni pastor. Pero kailangan po, nalit po talaga ako kasi meron po akong in-order na materyales. Kasi yun nga doon sa dubli ng dingding sa pagitan kasi masyadong sensitive yung kabila. Ayun ang tagal ko kasi deliver kaya medyo nalit po ako pero sa totoo lang, hindi ako masaya pag late ako. Totoo lang, hindi ako masaya talaga. Talaga ngayon si tita, kulang na lang, buti mabilis din ang maglakad. Habol-habol din siya sa akin. Ang bilis ko talaga pag nandiyan na sa kaya pinapauna ko na sila. Hindi talaga ako masaya pag late ako, absent ako. Hindi ako masaya kasi ito na yung kasayahan ko dahil kumakapit talaga ako sa ating mahal na Panginoon dahil ito lang talaga ang pag-asa ko. Kaya yan, salamat sa ating mahal na Panginoon at ang lahat ng kapurian at papasalamat tanging sa pangalan lamang binabalik ko na po sa ating mahal na pastor. Praise God, hallelujah. Sa panlalait, maraming nakakaranas dyan. Totoo po lang talaga eh. Sa panlalait, maraming nakakaranas. Nga lang, mga kapatid, praise God. Kung wala kasing pagsisikap, kung walang yung pagtatyaga, praise God, hindi mo ma-overcome yung mga panlalait na yan. Pero sa Panginoong Diyos, dahil hindi ka naman pinapansin noon, pero ngayon, praise God, sila na mismo pumapansin sa iyo. Bakit? Praise God, nakikita na kasi nila yung katagumpayan sa buhay mo. Marami kasing nag-uusga sa isang tao kapag nakikita. Marami nag-uusga. Praise God, hallelujah. Pero ang Diyos kasi, tahimik lang naman kasi nabibigay ng suporta sa iyo. Tahimik lang nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Praise God. Meron pa ba na nais magpapasalamat sa ating Panginoon? At glory to God.
handog ng awitin sa ating Panginoon ngayong umaga. Iya po. Nainitan ng ating kaibigan. Mainit talaga sa lugar na to. Mainit. Dudog daw siya to. Praise God. Hallelujah. Bente lang. Iya, kita. Meron mo bang magpasasalamat o handog ng awit sa ating Panginoon ngayong umaga? Brother Jeremy? Let's all pray. Lord, thank you so much for the greatness of your heart and for pouring over the goodness and the guidance that you gave us in every day in our life. We also thank you for keeping us safe going here in this church, praising for your goodness and praising for your guidance. We also thank you for this life, sharing the goodness of everyone to every other people as well. We pray for our pastor to be more useful, and use his word, his mouth, his hand, his eyes to lead us and guide us and deliver your words over to us. And we also pray for your love to open up our heart, to open up our mind, to understand furthermore and deeper and apply it to our life. Again, we are so grateful with your power. In Jesus' name we pray. Amen. Kasi kung wala nga mga kapatid, kung tayo ay dadako sa masayang awitin, pangunahan ni Mr. Isen. Praise God! Handa na po ba tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon ng kapatid? Awitin po natin ang masayang awitin natin mahal na Panginoon na nagsasabing, Jesus sa buhay ko. Sa bawat pagkakay kanya, simula magpuri sa kanya, itaas ang kamay at umawit ka. Sa bawat araw na nakaraan,
Sabi nga mga kapatid sa Santiago chapter 4 verse 8. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang iyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga puso. Praise God. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with her hands and lead me in the righteousness.
Precious Lord, take my hand. Precious Lord, take my hand, lead me on. I am tired, I am weak, I am worn. Hallelujah. Lord, through the storm, through the night, lead me on. Through the light, make my yes. One more time, please take my hand, precious Lord. Hallelujah. Madakilang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, Panginoon Diyos, kami nadako, Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi sa gawain mo, God. Panginoon, pagpalain mo ang lahat, Panginoon. Maging ang mga nanonood ng Diyos sa kanyang tahanan. Hallelujah. Muli, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, O Diyos. Upang abutin mo sila ng umaga, Panginoon. Kung saan man sila ngayon naroon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na muli kami hiniko mo, Diyos, sa bahay sa parang ito. Salamat sa may handog, Panginoon, na talagang gagamitin na tanging gagamitin, pero Diyos, yung gawain. Pagpalain mo sila, O Diyos. Balik mo sa akin ang Panginoon. Walang sapat siya lagyan, Panginoon, na papapala sa kanilang buhay. Ang taong nagkabitin mo yung umaga, O Diyos, na siya magbibigay ng daluyan mo, gawin mong daluyan ang pagpapala mula sa iyong Panginoon. Lalo na minsan mo, O Diyos, kung sa bawat isipan ng bawat isa, Panginoon, o ka mapag-unawa, O Diyos, kung ano ang iyong kalooban, O God. Hallelujah. Marami na papatuloy, Panginoon, na maglilingkod sa iyo sa bawat lupa. Dalangin ko, O Diyos, na ingatan mo ang bawat isa sa amin. Ilayo mo, O Diyos, sa ano ang kasagutan. Hallelujah. Mararating nawa namin, O Diyos, ang katagumpayan sa bawat isa. Salamat, Panginoon. At minsan pa, lahat ng kapurihan at pasalamat, tanging binabalik namin sa dakilang pangalang Isus. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat. Marami tayong mga kapumano din. At Pinong Diyos, siya lang siguro doon sa ating bisita. Because may isa sa limited lang. Hallelujah. This time, praise God, this morning I want to deliver the message about perseverance in the gospel according to the power of God. Ano pa gawin niyo sa perseverance? Praise God. Ano pagkakaunawa natin sa sinasabing perseverance? Do you know what is the perseverance? Perseverance. Katsagaan. Pagtsatsaga. Lord of God. So ito ang tsatsaga ayon sa kalooban ng salita ng ating Panginoon. Perseverance in the gospel according to the power of God. Yes, God. Do you believe, brother? I do believe. Yes, yes. Praise God, hallelujah. The book of 2 Timothy, chapter 1, verse 8 and 10. Yung ating Reader's Digest na yan. Can you read in English? 2 Timothy, chapter 1, verse 8 and 10. Until 10. Yes. 2 Timothy verse 1, Chapter 2 1. Timothy chapter 1 verse 8.
Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou a partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. 9. Who hath saved us, and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in the Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the The appearing of our of our Savior Savior. Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life, immortality to light through the gospel. Yes. Praise the Diyos. Amen. Hallelujah. This time mga kapatid, glory to God. Hallelujah. Without perseverance, we cannot overcome the affliction. Without the perseverance, we cannot overcome the affliction. Praise God. What's affliction? What is affliction? Praise God. Kung walang pagtsatsaga, hindi natin ma-overcome ang mga kabighatian. Yes, beloved brother, do you have a Bible? I do have a Bible. I don't- you do have my it. Bible. Do you understand I in Tagalog? In A Tagalog? little. Alin, A little. Hi na. A lot of words, but not Not too many more. sense. Not too many sense. Yes. A lot of words. Hindi ako mahihirapan nito. Iki na gagalaka, akong Yes. ilala. God, hallelujah. Everyone. Praise ang Diyos. Kung walang pagtitiis, walang pagtsatsaga, ay hindi natin matatagumpayan ang kahirapan sa buhay. Di natin mapagtagumpayan ang tinatawag mga kapatid para sa God, hallelujah. Glory to God. No great suffering, ang paghihirap mo, hindi mo matatagpuan yan, hindi mo matatagumpayan. The Bible, ang sabi na ni Apostol Pablo, paalala ni Apostol Pablo, huwag tayong mahihiya. Huwag nating ikahiya ang pagpapatotoo natin sa ating Panginoon. Pero ba nahihiya? Nahihiya nga magpapatotoo? Kung ano ang accomplishment sa buhay mo? Mayroon ba tayong praise God, hallelujah? Don't be ashamed to the testimony of the Lord. Praise God. Kadalasan natin ito mga kapatid, praise God, hallelujah. Nagagawa sa buhay natin. Nahihiya tayo, praise God, saan tayo papupunta, nahihiya tayo, glory to God, bit-bit ang gospel ng Panginoon, nahihiya tayo na makipag-share sa salita ng Diyos sa ating kaklase, sa ating kaibigan, sa ating kumare, sa ating kumpare, nahihiya tayo. Praise God, but God, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Pablo, huwag natin ikahiya. At kung paano natin matagumpayan ang mga bagay na yan, naroroon ang tinatawag na pagtsatsaga. Tsagaan mo para ma-overcome mo yung kahit mahiya ka, ma-overcome mo yan, pagtsagaan mo. Pray to God. Wala pinagkakaiba yan sa manliligaw. Kahiyang-hiya ka, takot ka. Oo. May salita kayo lang, hindi mo mabakit-bakit kasi natatakot ka. Pero, praise God, hallelujah. Pero, sa katunayan, sa katagalan, nagpa-practice ka pa. Ganito kayo sabihin ko. Nahihiya ka eh. Totoo hindi. Oh. Tanungin ko nga si Brother Romer. Di ba totoo? Kung ano yung praise God sa loob mo, kinakabahan ka. Kumakalabog ang dibdib mo. Praise God, hallelujah. Naranasan ko kaya yun. Naranasan ko yun. Glory to God. Nasalitain na, mahal kita, napakahirap gawin. Di ba? Ito ang buhay ng ito ang real life ng tao. Hindi lang, mga kapatid, praise God, sa spiritual life, maging sa real life natin, naroroon ang hiya, naroroon ang kabigaan kahinaan natin. Yung nahihiya ka, Lord to God, nahihiya ka. Praise God, hallelujah. Kung ano man, hallelujah, ang nasa puso mo, gusto mo ipagtatapat, kung minsan, napakahirap.
Di ba? Naranasan niyo ba yun? I said I'm not shy. I'll talk to anybody. Ayun. Amen, amen. Hindi na lalo na po ha. Sabi niya, hindi raw siya nahihiya. Eh, lagi niya ako sinasabihan, I love you. Yes! That's good! You are becoming your praise God witness. Because to express our love, sometimes nahihiya tayo. Di ba? Nahihiya tayo. Saan? Pag sinabing I love you. Oo. Pag sinabi, alam mo na, mahal. Oo. Totoo mo yun. Kasi ano bakit? Ayaw nating makakantsawan. Ayaw nating makantsawan sa mga bagay na yun. Ang totoong pag-ibig, mga kapatid, hindi ikinahihiya. Ang totoong paglilingkod sa Diyos ay hindi ikinahiya ang salita ng ating Panginoon. Ang totoong paglilingkod sa Diyos, praise God, yung ating banal na kasulatan, may pagmamalaki natin yan sa lahat ng libro na dumaan sa buhay natin. Because the Holy Bible is our life. The Holy Bible is the power of God. The Holy Bible is telling the truth, mga kapatid, sa buhay natin. Na nandiyan lang talaga dapat nating pagyayamanin. Dapat natin, praise God, bigyan ng pansin. Huwag na yung mga magasin. So saan ka natapos ka? Nung panahon namin noon. Ano ba yun, Mr. Emile? Parang yung comics. Mas tinuutuunan ng pansin yung comics. Pag nagbabasa kami ng comics, lalo na pag love story, talaga naman. Continue. Magagalit ka pa kung yung part 2, part 3 hindi mo makukuha. Di ba? Praise God. Pero sa banal na kasulatan, mga kapatid, much more than love story. The Holy Bible is much more than the other book. Glory to God. Sabi, glory, hallelujah. Ito yung buhay natin. Kung ito yung kahiya. Glory to God. Kahit sasabihin pa natin, mga kapatid, praise God, hallelujah, na wala ka ng makain. Basta ang salita ng ating Panginoon manatili sa puso ng bawat isa. Basta ang salita ng Panginoon na nating pagmamalaki. Basta ang banal na kasulatan, lalo nating pagmamalaki sa lahat sa buhay natin. Dahil naroon ang buhay natin. Yun ang pattern kung paano kumilos. Alam mo yung kapitan ng barko? Di naman makapagnabigar yan kung walang kumpas eh. Lalo si Dave, magibabako yan sa araw. Di yan hindi yan makapagmamaniho kung walang kumpas. Kailangan lagi nakikita yung kumpas. Amen, the plane. We cannot travel without the compass. Do you believe, brother? I believe. Nandun yung kumpas lagi yan. Doon ang pinagbabasihan. Kung saan ka, kung anong direksyon na gusto mo. Yun ang pagbabasihan kung saan nakatutungo. Praise God. But for the life of unbeliever, for the life of the believer, ang kumpas natin ay ang banal na kasulatan. The Word of God is our compass. Nandito ang direksyon sa buhay natin. Glory to God. Hallelujah. Kaya lagi pinapaalala ni Apostol Pablo, huwag nating ikahiya ang mga bagay na yan. Kahit dismissan ka pa. Totoo lang. Kahit anong tawag mo nun? Kahit ililibak ka pa. Huwag mong ikahiya. Kahit sabihin pa nila, buwang agi na naman to. Huwag mo ikahiya. Dahil totoo naman ang buhay natin is born again. Na tayo bago na nilalang kay Kristo. Glory to God. Hallelujah. Sabi nga, na siyang sa atin ay nagliligtas at sa atin huwag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa kapagawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo, buhat ng mga panahon walang hanggan. Walang bayad ang kaligtasan. Ino-offer ito ng libre. Walang bayad ang kaligtasan. Hindi mo kailangan
Praise God, magpatay pa ng baboy, magpatay pa ng kung ano-ano. Tanggapin mo si Kristo as your personal Lord and Savior. Praise God. You said, This guy's my Lord. Savior. hallelujah. Glory God. Praise God. Walang bayad yan. Walang bayad. Hallelujah. Subalit mga kapatid, mayroong apat, o there's a four spirit on how to accept the Lord, the Word of God. Una, Word of God. Spirit, accept the Word of God with joy. May tao na tumanggap salita ng Diyos na may kasiyahan. Bakit? Bakit may kasiyahan siya na tumanggap ng salita ng Diyos? Dahil alam niya, mga kapatid, praise God, hallelujah, na mayroong pag-asa sa buhay. Dahil alam niya, praise God, na anumang mayroong problema ko, kayang solusyonan ng ating Panginoon yan. Dahil alam niya, praise God, anong kahinaan ng katawan ko, magbibigay ng kalakasan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya masaya siya na tinanggap niya ang salita ng Diyos. Glory to God. Mayroon namang mag-accept salita ng Diyos. Hallelujah. Nagalit. Sometimes accepted the Word of God with ugly. Why? Bakit? Bakit galit? Praise God. Alam mo, totoo lang, hindi naman kapitbahay mo ang pakialamero eh. Hindi naman ang kaibigan mo pakialamero eh. Hindi. Hindi naman sila ang pinakamapakialamero sa lahat ng bagay sa buhay mo, mga kapatid eh. Ano ang pinakamapakialamero sa buhay? Sino? Yung tinatawag na interloper. Ano ang interloper, my friend? Sino? Sa tingin nyo, sino ang pinaka-mapakialamero? Yung kapitbahay mo? Hindi. Devil? Hindi, isa naman. Ang gusto ng devil, bahala ka, madisgrasya ka. Sa totoo lang, ang tunay na pakialamero, pastor. Pastor is the number one interloper. Totoo, bakit? Binabantayan kayo. Tinitingnan yung mga gawa nyo. Binabati kayo kung ano ang buhay nyo. Praise God. Dahil yan ang trabaho ng pastor, magbabantay sa kanyang tupa. Hindi nababago ang buhay ng tao kung hindi binabantayan ng pastor. Naniniwala ka, hindi. Hindi mababago. Hindi mababago ang buhay ng isang tao kung hindi nagbabantay si pastor. For example, hallelujah. Doon sa gravel pit. Sometimes may kumagawain sa gravel pit. Sharing, Bible study, in the place of gravel pit. Near sa praise God, hallelujah. Tumanggap sila. Kapitbahay ni Sarmian. Marmin ko ba yun? Sarmian ba? Sila ni Manang Prida. No, we're not going about it. Thank you. Meron kami ng Bible study doon. Praise God. We are busy. Nung habang nandun ako, nung nagdumating na sa pagkakataon na binisita ko na sila, praise God, hallelujah. Hindi na malayo pa lang, praise God, sabi nung anak, nanay, si pastor, kaagad itong nagliligpit, kaagad itong nawala, kaagad itong naglilinis. Praise God, hallelujah. Kasi, doon sa loob ng bahay, naroon pa rin yung mga hindi kaya-ayang gawa na hindi kalooban ng ating Panginoon. So, kung hindi gagawin ni pastor ang pagbabantay, may mababago ba? Wala mababago. Praise God, wala mababago. Bakit? Ano ba yan? Isalita lang naman yan. Diba? Ano ba yan? Praise God, Lord. Nga lang, mga kapatid sa atin, bilang manilang isang mananampalataya sa Diyos, Lord to God, naniniwala tayo na may kapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Naniniwala tayo na kung sinunod natin ang batas ng mundong ito, mas dapat sundin natin ang batas ng ating Panginoon. Lord to God, hallelujah. Itong bagay, mga kapatid, praise God, hallelujah.
na hindi maunawaan kung bakit si pastor nakikialam. Yan. Bakit yan nakikinig si pastor? Hallelujah. Saka sabi nga, may espiritu tumanggap na may galit, nire-reject ang salita ng ating Panginoon. Bakit? Masakit kasi sa dibdib, masakit sa puso, masakit tanggapin. Praise God. Pero yung espiritu na ito, mga kapit, na kailangan mong pagtyagaan. Espiritu na ito, kailangan mong, praise God, hallelujah, lagi-lagi mong puntahan. Lord of God, minsan ako, biling nga ako eh. Alam mo yung mga 70 Adventist ba yan? Na kumakatok ng bahay talaga, kahit saan kakatok yan. 10 sila, mamimigay ng leaflets, mamimigay ng Bible. Lord of God, hallelujah. Gano'n yung tiyaga eh. Praise God. May mga tumatanggap. Sometimes, people receive, praise God, accept the word of God with sorrow. Bakit naging magit malungkot? Bakit tinanggap mo salita ng Diyos na may kalungkutan? Ano bakit? Kasi may iiwanan mo na lahat ng mga ginagawa mo hindi kalooban ng Diyos. Sayang naman. Sayang. Praise God. Hallelujah. Sayang. Dito na sana. Abot kamay na sana. Praise God. Pero hindi kasi kalooban ng Diyos yan. Nalulungkot ka. Pero kailangan mo pagtyagaan para ma-overcome mo yung kalungkutan na yan. Dahil kung wala kang tiyaga, 100%, babalik ka sa dati mong buhay. Hallelujah. Tiyaga mo! Hallelujah! Tumatanggap ng salita ng Diyos, praise God, na naiinis. Tanggap nila ang salita ng Diyos, pero naiinis. Bakit? Bakit naiinis? Ha? Bakit may nakikinig na tumang salita ng ating Panginoon? Praise God, hallelujah. Pero annoyed sila. Why? Accepting the word of God with annoyed. Why? Why? Bakit? Kasi ba, pastor naman, ako lang laging pakiriringgan eh. Opening statement pa lang ni pastor, opening message pa lang pastor, ako lang nakatay yan. Meron ganun. Pero kailangan mong, praise God, ma-overcome yun. Bakit? Hindi mo marating ang kaharian ng Diyos kung hindi mo ma-overcome yan. Praise God. We cannot reach the heaven without overcome, praise God, the power of anoint. Makapangyarihan yan. Yung mangiinis, inis ka na inis mo, yung inis mo, makapangyarihan yan. Bakit? Kung minsan, nag-uwalk out ang simbahan yan eh. Totoo hindi. Yan ang word of God. Matamis, masarap, masakit. Pag tinumbo ka sa puso mo, napakasakit talaga. Pero pag na-overcome mo yan, mga kapatid, praise God, 100% tunay kang manampalataya sa Diyos. Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, praise God, sinong nakakarating doon sa Laguna, yung hot spring, Kuyab. Yung hot spring sa Kuyab. Talaga. Yung hot spring sa Kuyab. First time ako nagkato kasama ni Mrs. Kasi ang plano ko, talagang yung masakit sa pasuhan, pag nagbabad sa tubig mainit, okay lang. Makakawala yung makarelax ka. Praise God. Nung sinausaw ko rin pa ako doon sa tubig, napakainit. Pakiwanan ko, maluluto yung patso. Experience mo ng hot spring. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, ang init naman. Wala bang malamig-lamig na tubig dyan kasi ang init. Pero nga lang, praise God, sabi nung nagbabantay, Sir, ibabad lang muna. Kung bumabad lang kami ng ganito, unti-unting bababa, unti-unting bababa, unti-unting hanggang mababa ng tubig dito. Pagdating naman dito, makita, naramdam mo na talaga ang init. Pagdating naman sa liig, sabi ko, unti-unting napawi yung itong. Bakit? Nasasanay na ang katawan mo sa init. Ganon din ang paglingkod sa Diyos. Una, mainit ka talaga. Galit na galit ka eh. Pagkatapos nun, sa sunod na lingkod, masakit pa rin eh.
Susunod na mga buwan. Pero nung bandang huli, nasanay ka na ito na pala ang dapat buhay ng isang tao. Natatakot ka kapag hindi ka nasaktan. Bakit? Wala ka nang naramdaman. Manhid ka na. Pag naging manhid ka, praise God, hallelujah, babay na lang. Hindi ka. Hallelujah. Hindi ka natatablan. Sa madaling sabi, hindi natatablan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Yan ang tunay. Yan ang totoo. Para sa buhay natin, mga kapatid. Kaya, kailangan mong tiyaga. Pagtiyagaan mo. At huwag kang magdadalawang isip, sapagkat ang mga tao may dalawang isip, mga kapatid, hindi yan matatapos. Lord to God. Hallelujah. May tao bang nagdadalawang isip? Paibasa mga kapatid, ng Ephesians chapter 6, verse 13 to 18. Ephesians chapter 6, verse 13 to 18. Ephesians 6:13. Wherefore take unto you the full armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. 14. Stand therefore, having your loins girt about the truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of the salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Praise God, hallelujah. Kasama ang pagtsatsala nito mga kapatid. Hallelujah. Take unto the whole army of God. Anong sabi? Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay kayo. Kunin mo ang armor ng ating Panginoon, which is the Word of God. These are the best armor of God. Yung kanyang mga salita. Hindi naman po bibing bababa ang Diyos sa iyo at pakikita sa iyo lahat ng kanyang ano. Kung hindi, nag-ano tayo sa kanyang mga salita. Na kung saan, mga kapatid, praise God, hello, ito ang ating isipin na mumuhay araw-araw. Lord of God. Marami tayong naranasan na siyang nakapag-bigay sa iyo ng kahinaan. Lord of God. Yung bang tipong lugmok ka na, ilulugmok ka pa. Yung tipong sagad ka na sa lupa, ibabaon ka pa. Kadalasan naranasan yan. Hallelujah. Sino nakaranas niyan? Marami. Praise God. Yung nga magbibigay ka ng kabutihan eh. Pagtalikod, masama ka pa rin eh. Hallelujah. Gumawa ka ng kagandahang loob sa iyong kapwa. Pagdating sa kabilang kanto, iba na ang istorya mayroon. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Nasa halip na i-lift up ka, sa halip na ikaw ay aalalayan, ibabaon ka ng ibabaon. Praise God, hanggat maaari, wala ka na makikitang kaluluwa sa pagkatao mo. Dahil ito yung buhay natin. Dito yung buhay. Hallelujah. Sa kabila ng lahat na ikaw iniwan, sa kabila ng lahat, praise God, hallelujah, na iparanas sa iyo ang kabigatan, sa kabila ng lahat, praise God, hallelujah, pinaranas sa iyong kabiguan, Lord of God, iniwanan ka ng kasino man, kakilala mo, kaibigan mo,
kamag-anak mo, lahat ng iiwan sa'yo. Pero mayroong isang Diyos na hindi iiwan kailanman sa'yo. Amen. Hallelujah. Sa iyong pag-iisa, naiisip mo yan. Panginoon, we are all gone. But I believe, Lord, you still in my side. Yes, God, hallelujah. Diba? Napakasarap pakiramdaman na yung kumare mo, yung kumakaimigay kay kamag-anak mo, lahat. Yes, God. Na nawawala ng amor sa iyo. Pero mayroon ang bibigay sa iyo ng kahalagahan. Walang iba kundi ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Glory to God. Ito ang bagay kung bakit na natin nakatayo ang church nito. This is ito yung pagpatutungo sa atin, mga kapatid. Nasa kabila ng lahat. Glory to God. 25 years sa Emily. Natigil ang church. Do you remember? 25 years. The church is stopped. Glory to God. Hindi na kailangan na uli na nag-restore ang church. Anong niya ito, Brother Jojo? 2018 na-restore ang church. Hallelujah. Matagal na namahinga ang church. Glory to God. From 1996 until 2018, doon na mamahinga ang church. At ang Diyos na nangusap, hindi ka dapat tumigil. You should not stop serving the Lord. Praise God. Nandahil ba sa kadismayaan? Nandahil ba sa kabiguan? Nandahil ba sa kahirapan? Hindi ka dapat tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Lord, dahil ito lang talaga ang dapat kakampi ng lahat. Wala nang iba. Diyos lang ang kakampi. Amen. Lord to God. Pagtiwala mo sa kaibigan mo, limitado. Dahil kadalasan, praise God, masarap ka kapag may salapi. Amen. Masarap ka kapag may kakayahan sa buhay. Pero at time na wala ka ng kakayahan sa buhay, praise God, mag-iisa ka na luglugmok sa kwarto mo. Amen. Mag-iisa ka na, praise God, hallelujah, umiiyak sa sulok ng bahay mo. Wala kang ibang tatawagin kakampi kung hindi ang Diyos lang sa buhay natin. Glory to God, hallelujah. Takila ang Diyos, mga kapatid. Sabagat, in the book of Hebrews chapter 13, verse 5, basa. Hebrews chapter 13, verse 5. Hebrews 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Yes, I will never leave thee, nor forsake thee. Lord to God, hallelujah. Wala kang ibang inisip. Wala kang dapat iisipin iba. Iiwanan ka man. Hallelujah, nagkat pinaka the best friend mo. Iiwanan ka man. Minsan ng kapatid mo. Iiwanan ka man. Minsan ng anak mo. Pero may usanag na nangangako na hindi ka iiwan kailanman sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Pangako ng Diyos yan. I will never leave thee, nor forsake thee. Glory to God. Hallelujah. Mabigo ka man sa iyong kaibigan. Mabigo ka man, praise God, sa iyong kamag-anakan. Pero ang Diyos hindi ka bibigyan ng kabiguan. Glory to God. Ang importante lang, mahalaga ay mayroon kang katsagaan, praise God, na maglilingkod sa Kanya. I-surrender mo ang lahat sa buhay mo sa Diyos. God. Huwag kang magmamarunong sa sarili mo. Lagi mo ikukonsulta sa Diyos ang lahat ng mga gagawin mo sa buhay mo. Hallelujah.
Marami lang nakakaranas ng kabiguan sa buhay natin. Even myself. May mga kapatid, praise God. Nakakaranas ng kabiguan. Lord of God. Pero iba ang anak ng Diyos. Nasabi ng Roma chapter 5, verse 3 hanggang 4, and not only so, but we glory in the tribulation also, knowing that tribulation worketh a patience. Yun ang dapat mong gawin, ang kabighatian mo. Praise God, gumagana ito na may pag-asa. Yung naranasan mo ano? Parang itinakwil ka? Yes, katisin mo. Dahil sa dulo noon, may pag-asa. Sa dulo noon, there is hope. And after all you have experienced, there is hope. Mga kapatid, glory to God, hallelujah. Ang mahalaga, patient, experience hope. Meron ba tayo? Meron ba tayong pagtsatsaga? Kasi dapat lang may katsagaan ka. Dapat lang may pagtsatsagaan bawat isa. At naniniwala ako may katsagaan mga kapatid ng church nito. Bakit? Iilan nga lang tayo nakapagpapatuloy pa rin ang paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi natin tinitingnan, mga kapatid, praise God, kung anong mayroon tayo. Huwag mo lang yung church. Wala kasi yung church ito. Hindi natin tingnan yan. Ang mahalaga sa atin dito, yung salita ng ating Panginoon. Ang mahalaga sa atin dito, mga kapatid, praise God, hallelujah. Yung relasyon mo sa Diyos. Your relationship with you and God. That's the most important in our life. Praise God, hallelujah. Di ba, kumakain ng tuyo, okay lang. Eh, ulam ko nga, chichiri eh. Sino nakakauna? Ha? So, sausaw sa suka. Eh, hipon naman. May hipon naman, may bangus naman. Ano tama, fish cracker? Fish cracker. Dito pa yung bayan. In the couple of years. Ha? We eat without bayan. My bayan is fish cracker. Eh ngayon, nabago naman, upgraded naman. Chicharon. Hallelujah. Hindi man tayo hihiwalay ng kahirapan, pero mayroon tayong katsagaan at ito natin may papakita sa Diablo na hindi siya pwedeng magtagumpay sa buhay natin. Lord God, para kanay laban lang. Sabi nga ni Pacquiao, laban lang. Praise God, hallelujah. Huwag kang magpadada. Di ba rin magdil-dil ng asin? Praise God, sanay naman tayo dyan. Mayroong gata. Kaya? Di ba, may gata? Ang tawag na coconut milk. Well, coconut milk. So, okay na. Solve na kami ron. May digdigyan mo ng asin, okay na. Pero, tingnan mo ngayon. Ano na sila, pastor na yan? Yes, God. Hallelujah. Kasi ang Diyos, marunong. Ang Diyos, praise God, ay kayang maglagay sa kanyang mga anak sa matiwasay na buhay. Glory to God. Hallelujah. Tayo po kayo mga kapatid, praise God. Hallelujah. Do you believe this morning that God can make a miracle? Do you believe this moment? Hallelujah. That God hallelujah. Can you make hope? Make you hope? That's good. Jesus, I love you. I praise
alinlangan. Dahil ang tao na mayroon na akong pag-iisip, hallelujah, hindi niya makakantan ang anumang ininanais niya sa buhay. Lord to God. Minsan pa nang awitin ng to you, saan ka man, nakatayo sa lugar na ito, kaibigan, this is your time. Surrender yourself unto God. Hallelujah. And let God do a miracle to your life. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. And you. Surrendered wholly to you. You set me In your family. all in your Yes, Lord God. Hallelujah. And Lord, nakita mo ba, Diyos, na walang pangyarihan sa buhay? Salamat kayo, Diyos. Na hindi lang pagkawala sa amin, Panginoon, ang aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat naramdaman namin, Lord Diyos, na unti-unti mo sinasagot, Panginoon, ang aming kahilingan. Hindi mo hinahayaan, Diyos, ang iyong mga anak na patuloy, O God, na makakaya sa kanila. Na patuloy, O Diyos, Hallelujah. Nakakaranas kami, O God, Hallelujah, ng kalungkutan sa aming buhay. Ingatan mo ang buhay na, O Diyos, ang masalamutan mo, Panginoon. Paunahan mo, O Diyos, hallelujah, kayo ng mga paa. Ingatan mo, O Diyos, hallelujah, hallelujah, kayo ng mga paa, Panginoon. Hallelujah. At sa mga susunod na araw, God, ay muli namin sa mga kasama, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, sa panambahan, sa pagkakulang, O God, na dapat lalo na magtataas, O Diyos, ang pangalan mo sa dakong ito, God. Salamat sa kaligtasan, O Diyos, na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Hallelujah. Na kami pinapatuloy, Panginoon, ito nilalasap. Pinangahawakan, Panginoon. Maging sa susunod na araw ng linggo, Panginoon, na kung paano mo kami dinako sa lugar na ito, O Diyos, sa aming pag-uwi, Panginoon. Sa pagbalik namin, O Diyos, God, ganon din, Panginoon, mas doble ang kasiyahan, Panginoon, kapag natikhan para sa iyong mga salita. Salamat po, God. Hallelujah. Sa aming buhay, pagpapala na dumating sa buhay namin, na kung bibilangin namin ito, Diyos, ay hindi namin kayang bilangin mula nang kami isinilang sa mundong ito. Salamat, O Diyos. At sa aming pag-uwi, sa kanya-kanyang tahanan, bit-bit namin, O Diyos, ang kapayapaan, ang pagmamahalan, bilang isang espiritu sa paglilingkod sa iyo, God. Muli, ang lahat ng kapurihan at pasalamat, O Diyos, ay tangi binabalik namin sa dakilang pangalang Isus. Amen. Hallelujah! Magandang tanghali po, mga kapatid. Praise God. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you.
You're